Ito nang inaabangan ng lahat mga katutos ang pagharap ni Cherry White Yung, ay ni Boy may Tapang panawagan. kay May Rapid post po siya Tulfo. So, let's go. Facebook 20 minutes ago kanina po. Kakagising ko lang, excited naman to. Kalmahan mo, alam ko, pangarap mo yan umabot sa Tulfo kagaya ng pag-utos mo kay Canada Girl dati. Asa na ang tawag, inihintay ko. Pero tinatawagan natin, sir, wala pong sumasagot po. Saan? Pupuntahan na lang daw po si Boy Tapang. Hindi niyo tinatawagan? Ano? Shari? Hindi po, tinatawagan po natin, sir. Ringing po, hindi po sumasagot, sir. Pero Yung mga nakausap staff natin po kanina yung lawyer, di ba? Opo, hindi po sumasagot. Tas kanina, ngayon po, cannot be reached na po. Yung number po na ibinigay po ni Ma'am Kasi Sherry nga, White. ayaw nga nila ng on-air. Ang gusto nila off-air. Yung lawyer. Yung lawyer daw po ang willing Yung lawyer daw po, makipag-usap. Ma'am Cherry White, willing ata magpag-usap. So mas maganda kung lawyer, alam niya na anong pwede mangyari base doon sa mga sinabi mo na mga post. Actually, Sir Rapi, meron din po akong lawyer. Pwede din po siyang yun din yung makipag-usap. Lawyer to lawyer. Opo. Patay na, mukhang tumitindi na to. Hello po, magandang hapon po. Nasabi na po sa amin kanina ni Shari yung problema at susubukan po namin, tingnan namin kung pwede natin maayos pa to. Gaano kay katagal na po magkasintahan ni Boy Tapang? Start po nung December 13. Dito lang po, bago lang. 1 year, wala pang 1 year, Wala December po. 13. Okay. Well, sayang naman po yun kahit papaano. December, January, February, 3 buwan na kayo. Ano bang pinag-ugatan ng away ninyo? Ito po kasi yun eh. Pinagbintangan ako na nag-hack po daw ako ng Facebook. Nahinak ko daw po yung Facebook, which is nung isang gabi po, akala niya hinak ko yung Facebook niya, pero lahat po ng Facebook nag-log out. Nag-message siya sa akin na ipapatulpo daw po niya ako. Okay. Ngayon, yung conversation na yun, syempre naaligaga ako. Ngayon, pinost ko. Pinost ko po yung convo na ipapatulpo ko. Tapos, bigla na lang siyang nag-live sa Facebook niya. Nagsalita po siya ng mga kasiraan about sa akin. Katulad po ng walker ako, magulang ko po, adik. May matanda daw po ako. Yun po yung mga sinabi niya sa akin sa live. 1 hour po siyang naka-live. Pero pagkatapos niya, nag-usap na ho ba kayo, ma'am? Hindi po. Okay. Hindi mo natanong sa kanya ba't niya nagawa yun? Wala ba siya yung pagsisisi or pag nag-post later on na bakit niya nagawa yun o hindi ba siya nag-reach out at gusto makipagbati? Wala po eh. Bakit siya pa magpapatulfo Ayun nga po eh. Hindi ko maintindihan bakit ako pa ipapatulpo kasi may ebidensya daw po siya na pinapahack ko yung account niya, yung Facebook niya. anong ebidensya pong hawak niya? Hindi ko po alam. Nung gabi po yun, lahat yun nag-log out yung Facebook. Pero kung kayo po ay magkasintahan, ba't kinakailan pa i-hack yung kanyang Hindi ko nga account? po alam. Hindi ko po gawain yun. Pero yan po iba na-explain mo na sa kanya. In-explain ko po, pero sunod-sunod yung rant niya sa akin. Sinasabihan niya pa ako ng bad words na ulul ka, alam ko ikaw may gawa nito. Pero nung time na po yun, lahat ng Facebook nag-log out. Okay. At ito naman. ito. Nagkaroon po talaga ng down po ang meta po nung araw po na yun. Facebook, Messenger, and Instagram po. Yung po Nag-down ba, po talaga. alam niya at nasabi sa kanya? Hindi ko po alam. Pero nung time na po na yun, sinabi ko sa kanya yun na paanong hinahack nagko-content kami dito na na-log out lahat ng Facebook. Sabi niya, ulul ka, ikaw lang gagawa nito, alam ko yung ginagawa mo. Pero ano ang motibo para gawin niyo sa kanya? Hindi niyo ba na ipaliwanag sa kanya na ba't ko gagawin yun? Ba't kita i-hack? Sir, puro bad words po yung sinabi niya. Ako, kalmado lang. Sabi ko, hindi ko gagawin yan. Nandito po yung conversation sa akin. Pero sa palagay niyo po, bakit niya naisip yun? Marami Siguro ng po pwedeng dahil po pagbintangan. galit siya. Galit siya. Bakit po siya galit Sir, siya? matindi magalit yun, nakakatakot. Kaya nga Boy Tapang eh. Opo, nakakatakot talaga. Dapat prepared ka na kung nung makipagrelasyon ka sa kanya. Hindi, kaya nga po Alam mo na naipag-iwalay dapat- na ako eh. Ayaw niya. Ayaw niya. Siguro give it a try. Kasi siyempre ma'am, nung pinasok mo relationship with him, alam mo kung ano yung karakter niya, pagkatao niya. Dapat tanggap Sir, niya nung at ready nagkakilala ka. kami, hindi po siya ganun. Sobrang lambing niya. Hmm. Sobrang bait niya. Okay, maganda yung sinabi mo.
So, Opo. ano sa tingin mo ang dahilan nung sobrang bait niya, sobrang lambing niya, biglang nag 360 degrees? Sir, selos. Ayun. Yan Selos. sinasabi nila, huwag ka kasing magkaroon ng kasintahang maganda. Oo, di ba? Kasi kung ikaw magkasintahan maganda, talagang marami kang problema dyan. Siyempre, Sir, natural. maganda. Hindi po daw ako maganda. Kasi sinasabi niya sa live, unggoy ka din. Tanggalin mo yung maskara mo. Pangit Kasi na. sir, ritoke daw po yung ilong ko. Wala namang masama kung ritoke. Doon sa mga mga selosa at seloso, wag na kayo magkasintahan ng gwapo at maganda para hindi na kayo magsiselos. Wala nang aligid-aligid. Di ba? So, nagsiselo siya. Baka naman may pagbasihan, ma'am, para maging fair. Baka naman may pagbasihan yung pagsiselos niya. Sir, ito nga pilit kong sinasabi noon sa social media, ilabas mo kung anong dahilan ng hiwalayan natin. Bakit hindi mo malabas? Kasi sir, ayoko magsalita masisira siya. Hindi, pero ma'am, kasi wala siya dito. Subukan natin tawagan. Yung bang, okay, dati malambing siya. Sabi niyo, sweet. Sobra. O, Para siyempre, akong prinsesa. tama lang yon. Usually, ganun talaga pag naniligaw. Pag tumagal-tagal na, hindi naman lahat, medyo pa yung pagbabago. Pero, what led to it? Ano po yung mga nagawa mo sa tingin mo sa kanya na para naging ganun po yung kanyang pag-aasal na ngayon sa inyo? Kasi ganito po yan nag-start yan pati dun sa May nagpa-picture sa akin sa Alcoy, sa Cebu. Nag-away po kasi kami that time. Lagi kami nag-aaway. Laging punto selos. Siyempre ako nagselos din ako, pero yung pinagsiselosan ko nasa lugar. Okay. Nasa Ano po yung sa Cebu? Yung sa Cebu, sir, ganito yan Meron din kasing lumabas sa video po na nakita ko. Pero hindi po siya yung sinaktan ko. Yung mga kaibigan niya. Sir, dinipensahan ko po kasi yung sarili ko. Bumaba ako dun sa resort, nakapanty ako. Nagsiswimming po ako nun that time. Tapos, pag akyat ko, galit na galit siya. Sabi niya sa akin, hinawakan niya yung kamay ko agad. Nakaganyan ako, sir. Hinawakan niya po yung kamay ko, tapos yung kaibigan niya, 4 na lalaki. Habang hawak niya ako, naka-video sila. Nasa kalsada po kami, may video ako. Nasa kalsada sila. Ano, nakipag-sex ka doon? Ginaganyan niya ako, nakipag-sex ka dyan sa baba? Anong ginawa mo dyan? Sabi ko, mga followers, nagpa-picture sa akin. Anong masama?